Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng News 5. Sagot ito ng kampo ni Saldico sa report ng Pangulong Marcos Jr. na allegedly may lumapit sa Malacanang, sa palasyo, sa presidente ba, abogado ni Saldico, sabi niya na blina-blackmail ang palasyo. Wag na i-cancel ang passport ni Saldico para hindi na kami maglabas ng video. Ito ang sagot. Saldico's lawyer defamed attorney. Defamed attorney press Roy Rondain statement Bongbong Marcos about their alleged blackmail. Completely untrue. Ito ang statement. I have not spoken with anyone from the government to negotiate the stoppage of the videos for the passport. As I have always maintained, I have no control over the release of the videos. The president said it first. Marcos said he will not deal with the criminal and still cancel passport of Saldico. Okay, para sa hindi pa nakapanood, pakinggan ulit natin ang report ng Pangulo. Nandito sa, hanapin ko ito, yung short report niya sa Taong Bayan. Meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Meron po akong... Okay, so yung unang reaction vlog ko tungkol ito, sabi ko hindi ako maniwala na ginawa yan ng abogado ni Saldico. Kasi kung ako ang abogado, it will be counterproductive. At saka at this point in time, nakapag-announce na ang Pangulo, nakakansilahin na ang passport, nakabuelo na yung atake nila kay Saldico, no amount of blackmailing will stop the cancellation of passport. Kaya very futile, useless any blackmailing attempt. Kaya malayo, hindi gagawin yan ng isang abogadong nag-iisip. Kaya between the two narratives, Pangulo, sinabi niya, nilapitan ako ng abogado ni Saldico. Abogado, hindi ako lumapit. Wala akong kinalaman dyan. Taong bayan na ngayon ang mag-decide sino ang paniwalaan. Ako, mas naniniwala ko, personal opinion ko lang ito, mas naniniwala ko dito sa sinasabi ng abogado na hindi siya lumapit dahil useless na effort yung pag-blackmail. So, ano ang posibleng nangyari? Nasabi ko na kanina, yung una kong vlog, na posible, mayroong lumapit nga nagpakilala na inutusan ba o kampo, law office ni Attorney Rondain para lang sirain ang credibility ni Saldico. Kasi
battle of credibility ang nakataya ngayon. Importante yung kredibilidad. So with this allegation ng presidente, yung maniwala sa kanya, lalong mawawala ng kredibilidad si Saldico. But ako, hindi ako masyadong madaling mapaniwala sa mga ganyan. Kasi talagang tuloy-tuloy na yan pag-cancel ng passport ni Saldico. So, ito ngayon ang iba to kong question sa Marcos administration. Nung hindi pa nagsasalat ni Saldico, wala silang action sa action sa ano. Hinintay nilang magsalita bago nila sinampan ng kaso, pinakansel ang passport, pinaisuhan ng warrant of arrest. Sayang. Kung ginawa sana nila ito, cancel ang passport, may kaso, may warrant of arrest, bago nagsalita si Saldico, maniniwala ako sa administrasyon na wow, totohanan na ito. But now, wala na. Huli na ang lahat. Parang lintek lang, ang walang gante. Nagsalita ka o ipitin ka namin. Ganon na lang ang labas ngayon. So, mamaya may nakita na ko, pag-usapan natin yung mga additional na resibo inilalabas ni Saldico sa Pangulo. Nakita ko na kanina yung kahapon, resibo laban kay Congressman Sandro Marcos, yung budget insertion allegedly made o inutos, minaniobra ni Congressman Saldico for 2025. Na bagay na pinabulaanan naman ni Congressman Sandro Marcos. Sabi niya, huwag magpabudol kay Saldico dahil isa siyang kriminal o whatsoever. Pinangalanan pa niya si Saldico o dinescribe niya nga champion of DDS. Hindi DDS si Saldico. Iba ang mga DDS. Ang DDS organic. Mga nagmamahal kay Tatay Digong in a very simple way, profound way, in walang halong politika. Pasalamat lang na mga DDS sa maraming nagawa ni Tatay Digong sa aming buhay. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong subaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki kasi itong income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Ito po ang adhikain ng ating vlogging journey. Nagsimula ako ng aking vlogging journey more than 4 years ago. Nung pumutok ang pandemic, 2022 ba? 22, 23, 24. Magpo 4 years na. So, ito, may konting income tayo, tulong tayo sa nangangailangan. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribo. Nagpapatanim tayo ngayon ng saging lakatan at Arabica coffee. Namimigay din tayo ng libreng yero at pako para itong tribong ito makapagpatayo ng mas maayos na tahanan. Yung isang video na pinadala sa akin ng mga kasamaan ko sa bundok, sa Talandig tribe, talagang mga trapal, silopin lang ang mga mga atop o bubong, kawawa sila talagang So kung itong pera sana ng taong bayan, gobyerno, pundo, gastusin para sa mga nangangailangan, wala sanang maghihirap. Kaya lang, grabe. Ito na yung pinaka-talamak na korupsyon na nasaksihan ko sa gobyerno. Ito na yung legacy ng Marcos administration ito. Kaliwat kanan ang korupsyon. Hindi lang sa flood control. Pati na farm to market roads, school buildings. Kanina, sisiwalat ni Senator J.B. Harris ito, yung
BIR, through their letters of authority, 70% ang napupunta sa kickback, 30% lang ang pumapasok sa kaban ng gobyerno.